4:52, magandang umaga po. Ngayon po yung araw ng Biyernes, 17 ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na ang mga humahataw na balita. Pangulong Rodrigo Duterte sinampahan ng impeachment complaint ng Magdalo Party List. Inihaing reklamo, bahagi lamang ng planong pagpapabagsak sa Pangulo ayon sa Malacanang. Ilang senador hinimok ang 2 kapulungan ng Kongreso na igalang ang prosesong pagdaraanan ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Panibagong exploration sa Benham Plateau, isasagawa ng pamahalaan kasunod ng kontrobersyal na pagpunta sa lugar ng survey ship ng China. Epektibong pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas at pagpapalakas sa kapasidad ng bansa kabilang sa mga tututukan ng Acting Foreign Affairs Secretary. Bagong pulisiya kaugnay sa contractualization scheme, ilagdaan na ng Labor Department. Ipatutupad na department order, nagre-regulate lamang at hindi tuluyang nagpapatigil sa endo system ayon sa mga labor group. Mas mainit na sagupaan ng Malacanang Kamao at PNP responders sa Game 3 ng UNTV Cup. Season 5 matutunghayan na sa susunod na linggo. Una po sa ating mga balita, sinampahan ng impeachment complaint sa mababang kapulungan ng Kongreso si Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa tinukoy ng Magdalo Party List na grounds for impeachment ay ang mga kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. 5 grounds for impeachment ang isinaad ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa kanyang 17 pages na complaint. Tulad ng betrayal of public trust, paglabag sa konstitusyon at high crimes kung saan itinuturo ang Pangulo na may pananagutan sa nasa 8,000 kaso ng extrajudicial killings. Maging ang pagiging pinuno umano nito ng Davao Death Squad na siyang itinuturong responsable sa 1,400 vigilante killings noon sa Davao City ay nakasaad din sa complaint. Gayun din ang umano'y pagkakaroon ng 11,000 ghost employees ng Davao City noong 2014 at maging ang sinasabing natatagong yaman ng Pangulo na una nang inihayag ni Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Congressman Alejano, impeachable offense rin ang umano'y naging lihim na kasunduan sa China ni Pangulong Duterte. Sa pagkakaroon niya ng secret arrangement with China na hindi alam po ng taong bayan, hindi po alam ng kahit ng kanyang gabinete kung ano bang arrangement ang pinasok niya, considering the fact that we have a conflict of interest and competing claims sa West Philippine Sea. At ngayon po, narinig ho natin ay ang paghimasok ng China sa Benham Rice. Naniniwala naman si House Speaker Pantaleon Alvarez na hindi uusad ang impeachment dahil isa lamang anyang katha ang basehan ng reklamo. Ang impeachment complaint ay dadaan sa House Speaker at ire-refer sa House Committee on Justice kung saan dito ididetermina kung sufficient in form and substance ang complaint. Bago ito tuluyang umusad sa plenaryo, kinakailangan muna ng mayoryang boto mula sa Justice Committee members upang madesisyonan kung ito ay may probable cause. Mula sa House of Representatives, Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Maliban kay House Speaker Pantaleon Alvarez, naniniwala rin sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at Solicitor General Jose Calida na hindi uusad ang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Ayon kay Secretary Aguirre, walang matibay na ebidensya na magpapatunay sa mga binanggit na grounds ng impeachment sa Pangulo. Para naman kay Solgen Calida, isa lamang pagtatangka ang impeachment upang guluhin ang bansa. Nananawagan din ito sa mga Pilipino na suportahan at ipagtanggol ang Pangulo. Naniniwala naman ang Malacanang na bahagi lamang ng planong pagpapabagsak sa administrasyon ang pag-ahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit marin itong pinabulaanan ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Ito ang hataw na balita ni Rosa Licoz.
Nanindigan ng Malacanang na walang ginawa si Pangulong Rodrigo Duterte na anumang paglabag sa saligang batas o anumang uri ng krimen upang mapatalsik ito sa pwesto. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang sunod-sunod na issue kabilang na ang impeachment complaint ay tila bahagi ng coordinated o organisadong mga hakbang upang sirain ang kredibilidad ni Pangulong Duterte at pabagsakin ang kanyang administrasyon. Well, it just seems rather dramatic that everything seems to be so coordinated at this stage, with acts of trying to discredit the administration and trying to throw it in doubt. Maging ang pagtuligsa ni Vice President Leni Robredo sa Pangulo sa international community ay hindi rin anya maituturing na nagkataon lang. Events like these seem to be too well coordinated as to just be coincidental. Itinanggi naman ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na bahagi lamang ng planong destabilisasyon sa Duterte admin ang pagsasampa niya ng reklamong impeachment. Dapat maliwanag ho tayo dyan. Pag ikaw ba ay nag-criticize sa mga pulisiya at actuations ng gobyerno, yan ba ay destabilization? Samantala, hindi naman nababahala ang Malacanang sa mga pangyayaring ito at bagkos na nawagan sa publiko na mag-focus na lamang sa nation building at huwag magpaapekto sa pag-iingay ng oposisyon. There's so much noise coming from the outside circles, and it just shows a sign of, the sign of lack of unity and stuff like that. But it would all help us if we just bear the brunt together. I think we should just grow up. Ipinauubaya na ng Malacanang sa mga mambabatas ang kahihinat na ng impeachment complaint at nagbigay ng garantiyang walang gagawing pagmamanipula ang punong ehekutibo kahit sa kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Kasunod naman ang paghahain sa lower house ng impeachment complaint laban sa Pangulo, hinihikayat ng ilang mga senador ang mga mambabatas na igalang at sundin ang impeachment process. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Umaasa ang ilang senador na magiging patas ang Kamara sa pagdinig ng impeachment complaint na inihain ng Magdalo Party List laban kay President Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, dapat ipakita ng lower house na magiging makatwiran sila sa pagtingin sa merito ng reklamo sa kabila ng mga kumukwestiyon sa pagiging independent ng Kamara. Inaasahan rin niya maging si House Speaker Pantaleon Alvarez ay mananatiling patas kahit pa sinabi niyang isang stupidity ang reklamo laban sa Pangulo. I am hoping na they will rise to the challenge ng yung tinatanong nyo, fair na paghusga sa merito ng impeachment complaint at aasahan ko yung kanila ring maayos na aksyon sa prosesong iyan. Habang sinabi ni Senator Joseph Victor Ejercito na wala sa tamang panahon ng impeachment, naniniwala naman si Liberal Party President Senator Francis Pangilinan na sang-ayon man sila o hindi sa reklamo laban sa Pangulo, dapat galangin ng buong Kongreso ang proseso ng impeachment dahil naaayon nito sa konstitusyon. Good luck message naman ang ipinabot ni Senator Panfilo Lacson sa Magdalo Party List na ngayon mangangailangan ng maraming suporta mula sa mga kongresista at mga senador upang mapatalsik sa pwesto ang Pangulo. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, dapat pag-aralan mabuti ng Kongreso ang merito bago magdesisyon kung totoong may paglabag ang Pangulo sa saligang batas. What happens here, yung Kongreso, titignan yung mga ebidensya, titignan yung complaint, at titignan kung merong basis yung complaint. Bilang bahagi naman ng Magdalo Party List, sinusuportahan ni Senator Antonio Trillanes IV ang paghahain ng kanyang partido na impeachment complaint at sinabing ito ang huling venue para harapin ng Pangulo ang mga alegasyon laban sa kanya. Mula sa Senado, Joyce Balancho, humahataw sa balita. Hindi incursion o intrusion ang ginawa ng survey ships ng China sa Benham Rice noong nakarang taon. Ito ang iginit ng Malacanang kasunod ng paglilinaw na nagsagawa lamang ng survey ang naturang mga barko sa lugar, batay na rin sa naging kasunduan nito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan din ng palasyo na walang conflict o pagkakasalungat sa mga ibinigay na pahayag ng Pangulo at ni Defense Secretary Delfin Lorenzana at maging ng Department of Foreign Affairs kaugnay sa issue. I can give it to you later. I can't seem to find it. But basically, there was no exclusion. There was no conflict. It was just a question of referring to separate matters at the same time.
Nakatakdang magsagawa ng panibagong exploration ang pamahalaan sa Benham Rise sa kalagitnaan ng taon. Ito ay upang tukuyin ang mga lugar na posibleng ideklarang protected areas at hindi maagaw ng ibang bansa tulad ng nangyari sa mga isla sa West Philippine Sea. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Nasilayan na ang ganda ng Benham Rise sa isinagawang exploration ng pamahalaan noong May 2016. Ang Benham Bank ang pinakamababaw nitong bahagi na bagamat maliit lamang ang sukat ay hitik naman sa makukulay na mga coral at iba't ibang uri ng isda. Yung form ng corals doon, folio siya lahat. Unlike yung shallow reef natin na reefs na puro combination ng folios and branching. So ito, parang puro siya mga repolyo yung itsura niya. There should be more research and exploration, not just in Benham Bank, but in the entire Benham Rise region. Sa second quarter ng 2017 ay nakatakdang muling magsagawa ng exploration ng pamahalaan sa Benham Rise sa pangunguna ng BFAR at Biodiversity Management Bureau ng DENR kasama ang ilang NGO. Ayon kay Director Teresita Mondita Lim, maaari din itong magbigay proteksyon sa Pilipinas upang mabawasan ang epekto ng climate change. Dahil yun is part of our eastern seaboard, yung vast coral reef doon sa deep sea coral areas, tsaka yung formations dun sa area, actually also help buffer the Philippines from impacts of climate change and other disasters arising from the Pacific Ocean. Sa ngayon ay may binubuo ng management framework ang BMB upang mapangalagaan ang Benham Rise. Habang sa Senado naman ay isinusulong ang pagbuo ng Benham Rise Development Authority. Mula sa Quezon City, Ray Pelayo, humahataw sa balita. Tututukan ng bagong inilagang Acting Secretary of Foreign Affairs ang epektibong pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas at ang pagpapalakas sa kapasidad nito. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Sa pagharap ni Foreign Affairs Acting Secretary Enrique Manalo sa media kahapon, tinalakay niya ang mga prioridad ng kagawaran sa ilalim ng kanyang pamamahala. Inisa-isa ni Manalo ang mga itinuturing niyang urgent interests ng bansa. Una na rito ang epektibong pamamahala ng teritoryo nito. The Philippines is an archipelagic and seafaring nation, and her progress is firmly connected to her waterways and sea areas. This affects our nation's security and defense posture. Effective governance runs the gamut from securing the nation's territory to effectively policing our waterways and to ensuring the health of our marine resources. Bukod dito, mahalaga rin ani ang paigtingin ang seguridad sa mga kritikal na infrastruktura ng bansa, kabilang na ang transportasyon, power, banking at military mula sa mga panlabas na panganib. Dapat rin ani ang masiguro ang kapakanan ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Dagdag pa ni Manalo, kinakailangan ring palakasin ang kapasidad ng bansa sa pamamagitan ng edukasyon at teknolohiya upang makalikha pa ng mas maraming trabaho. Tinalakay rin ni Manalo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng maayos na relasyon sa iba't ibang mga bansa. Nang tanungin naman sa issue ng pagpayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na magsagawa ng research on China sa Benham Rise, No, I don't know how accurate this is. I just read about that in the papers. What I am definitely sure, as I just mentioned, is that first of all, China has reaffirmed that the Philippines has sovereign rights over the Benham Rise area. I think their official spokesman said this, and that the president has in fact given instructions for patrols in the Benham Rise area. Mula sa Department of Foreign Affairs, Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Makikipagtulungan ang bansang Australia sa mga bansa sa Timog Silangang Asya upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Ito ang hataw na balita ni Marge Pelayo. Sa kanyang pagdating sa bansa kahapon, sinabi ni Australian Foreign Minister Julie Bishop na tutol ang Australia sa anumang reklamasyon at militarisasyon sa South China Sea dahil lalo lamang nitong pinatitindi ang tensyon sa gitna ng magkakaratig bansa. Malakian niya ang bahagi ng naturang karagatan sa paglago ng kalakalan sa rehiyon. Australia opposes the scale of reclamation and
reconstruction that has occurred, and we certainly do not support militarisation by any party of the islands and the island features in the South China Sea, because it would raise tensions. It would raise the prospect of conflict, and so we want to see a de-escalation of tensions in the region. We have a deep interest in the South China Sea, not a claimant state, but the majority of our trade with North Asia and beyond is through the South China Sea. Nanawagan ito sa mga nag-aagawang bansa na resolbahin ang sitwasyon sa mapayapang paraan. Ipinahayag rin ng opisyal na nakikipagtulungan ang Australia sa mga bansa sa rehiyon upang puksain ang lumalaking puwersa ng mga kasapi ng mga militante na impluwensyado ng Islamic State, kabilang na ang Abu Sayyaf Group. Nakipagpulong si Bishop kay Acting Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kaugnay ng usapang pangseguridad at pangkalakalan. Ngayong araw naman ay nakatakda itong makipag-usap kay Pangulong Duterte sa Davao City. Ako si Marge Pelayo, humahataw sa balita. Arestado sa isinagawang buy-bus operation ng Quezon City Police District Anti-Illegal Drugs Group ang dalawang tricycle driver na tulak umano ng droga. Ang detalye ulat sa atin ni Maki Libradilla live. Good morning, Maki. Good morning, June. Dalawang magkahiwalay na buy-bust operation ang sinagawa ng mga operatiba ng Drug Enforcement Team ng Quezon City Police District sa Quezon City kagabi. Sa barangay E. Rodriguez na aresto kagabi ng Station 7 Det ng QCPD ang isang tricycle driver na umano'y tulak ng ipinagbabawal na gamot. Kinilala ang suspect na si Dennis Gatus, 39 na taong gulang. Ayon kay Police Senior Inspector Ramon Akyatiana, ang team leader ng enforcement team, nakabili ng hinihinalang shabu ang kanilang asset na nagpanggap na pasahero ng suspect. Nakakuha sa suspect ng ilang pakete ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 2,500 pesos at ang 300 pesos na mark money. Giit naman ng suspect, hindi sa kanya ang shabu at binayad lang sa kanya ng isang pasahero. Samantala sa barangay Damayan, isa pang tricycle driver ang nahuli ng Station 2 Drug Enforcement Team sa isa pang buy-bust operation pasado alauna kaninang madaling araw. Ayon kay SPO 2 Raul Tiniana, team leader ng Drug Enforcement Team sa Station 2, number 1 sa drug watchlist ng barangay ang suspect na si Lord Tarnate, 35 taong gulang. Pangunahin umunong parokyano ng suspect ang ilang residente sa lugar at mga kasamahan niyang tricycle driver. Na-recover ka naman ng mga otoridad sa suspect ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu at ang 200 pesos na marked money. Ngunit depensa ng suspect, nakatambay lang siya sa labas ng kanilang bahay nang hulihin ng mga pulis. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yan mo ng latest mula dito sa Quezon City. Ako si Maki Libradilla, humahataw sa balita. Maraming salamat, Maki Libradilla. Naaresto ng Caloocan City Police ang sinasabing notorious drug pusher matapos ang isinagawang buy-bust operation sa barangay 149 Caloocan City kagabi. Alamin natin ang detalye mula kay Renante Ponte live. Renante, go ahead. Angela, arestado nga itong isang notorious drug pusher sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng PCP-1 Drug Enforcement Team ng Caloocan City Police sa barangay 149 kagabi. Nakilala ang suspect na siya Wilmer Zamora, 27 anyos, walang trabaho at nakatira sa Silahi Street sa nasabing barangay. Dakong alas 5 kagabi nang isagawa ng mga otoridad ang operasyon sa bahay ng suspect kung saan nagpanggap ang isa sa kanilang operatiba na bibili ng halagang 150 pesos ng shabu. Nang magkabutan na, dito na nagkaroon ng pagkakataon ng mga otoridad para hulihin ang suspect. Nakuha Angela sa suspect ang dalawang sachet ng suspected shabu at ang buy-bust money. Kasama din sa drug watch list ang nahuling drug personality na hindi pa sumuko sa Oplan Tukhang. Mula sa Caloocan City, ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Renante Ponte. Samantala, alamin naman natin ang balita sa labas ng bansa mula kay June Garin, live mula sa Paris, France. Good morning, June.
Angela, here are the news from the parts of the globe. A teenage student opened fire on Thursday at a high school in southeastern France, injuring 3 people. Among those injured were the headmasters. The attack was carried out after the teenager had watched American-style mass shooting videos, according to the Interior Ministry said. The incident, which does not appear to be linked to terrorism, comes with France on high alert after more than 230 people were killed in the past 2 years by attackers allied to the militant group Islamic State. The attack by a teenager armed with a hunting rifle is likely to further stimulate debate on security and fears of terrorism with less than 6 weeks away to the presidential elections. French President François Hollande welcomed Ivorian President Alassane Ouattara on Wednesday at the Élysée Presidential Palace. The Ivorian leader expressed gratitude for the outgoing president's contributions to promoting economic development, peacekeeping, and the fight against terrorism in West Africa. Ouattara has been applauded internationally for his leadership for how Ivory Coast has now become one of the world's fastest-growing economies. But critics say only a fraction of the population has reaped the benefits of the boom. Government agencies and public schools were paralyzed early this year when civil servants went on strike, demanding a rollback of reforms to the pension system and the payment of back wages when they say they are owed. Ivory Coast employs over 200,000 civil servants. And those are the latest here in France. Back to you, Angela. Thank you, Jude. Samantala, kompleto po ang ating mga kasama sa Radyo La Verdad 1350 sa huntahan with Attorney G, Beth at Jose Castigador Jr. Jun, Yan ang diin. Parang yung pagkakabanggit mo, Jun, talagang parang nasa boxing lang. Hindi, June yun ni Friday Punch. Naghahanda lang ako sa Attorney, naghahanda lang ako sa impeachment. Parang weekend ka na eh. George, para siya si Warren Buffett. Pero nakikita niyo ba ang attire? Talagang kanina, pagdating sa amin dito kanina, parang sabi namin, napakalakas ng dating. Tinignan namin mula ulo hanggang pantalon. Yung paa hindi namin tininan. Parang akit ng ligaw Sabi ko, June, malayo pa lang tinignan. Ang ganda pagka-blue, di ba? Dapat araw-araw ganyan. Sabi ko, Tito Jo, ang gwapo mo eh. Kaso nakachinelas ka. Yun lang. Dapat Tito Jody, ang gwapo mo, di ba? Last mo na yan. Huwag mo na ulitin. Attorney G, may tanong ako. Wala ka ma-expect na pagkain sa akin. Yes! Anong tanong mo? Impeachable din ba yung mga nakaraang sinasabi nila na mga kaso o mga irregularities? Ako kasi siyempre ang posisyon ko dyan ay pagbabasihan ko na yung naging posisyon ng nakarang administrasyon. Lalo na nung si Vice President Binay ay tinatangkang ipa-impeach. Well, sinabi rin naman nila at ngayon sinapatuloy pa rin sinasabi na kapag ang mga krimen allegedly na nakumit ay noong mga panahon na hindi pa siya presidente, hindi yun impeachable. Diba? Kasi may paraan para tanggalin ka. Kung ikaw halimbawa ay mayor, kung mayor ka, pwede kang ipa-recall na tinatawag. Pero napaka-imposible naman at napaka-unfair na yung mga kasalanan mo kahit nung elementary ka, pwede ngayong maging dahilan para ikay ma-impeach. Parang impeach mo si President Angela Gonzalez. Dahil palagi siyang nagka-cut classes noon. Nung kinder pa siya. Kinder pa lang. So walang basihan pagkagan. Para sa akin, doon sa issue ng substance, although masyadong premature at this point, palagay ko doon magsasuffer ang complaint nito at kalimitan kasi doon sa mga nabanggit na aligasyon doon sa kanyang impeachment complaint kahapon ay mga hearsay. Base sa newspaper reports, base sa mga bali-balita. Wala talagang matibay na ebidensya. So palagay ko doon pa lang sa form makakaligtas yan. Pero sa substance. Kung sa House pa lang kailangan ng 1/3 votes ng Congress, alam naman natin mga hawak din ni numbers game talaga. Ano yun, Tita Angel? Yung sa Senado. Yung 1/3 vote na yan, Tita Angel, pag nakuha nila yan, it goes straight to the Senate. Yes. Otherwise, pagdidebatihan nila ng matagal yan sa House of Representatives. May problema kasi sila. Hindi usad. Mabilis lang. May problema kasi sila. Sana napag-aralan nilang mabuti. Sapagkat kapag ang complaint nila
ng impeachment ito, yung kauna-unang impeachment complaint laban sa Pangulong Duterte ay na-dismiss. Merong 1 year ban. So ibig sabihin, hindi sila pwedeng mag-file sa buong panahon ng isang buong taon. For anyone. Isang beses lang. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, paano kung biglang may lumutang na impeachable offense talaga? Maghihintay ka pa ng isa pang... sila. Tapos bigla ka pang uunahan ng isang walang kakwenta-kwenta impeachment complaint. Di ba? So mababa na naman yung patatulan. During the time of President Gloria. Oliver Lozano. Yun. Kaya yun yung sana na pag-aaral. Yun minsan may strategy rin yung mga pagpa-file ng ganyan eh. Tinatiming yan. Basta-basta. At pagkatapos kinukompute-compute mo rin. Ayun, so itong ginawang ito na impeachment ay ito yung mismong miyembro ng Congress, so hindi na kinakailangan endorsement. Unless unlike yung private citizen na nag-file, kakailangan ng endorsement ng isa, kahit isa man lang. Na congressman. Attorney G, ano yung parang iniisip mong nasa plano nitong mga nag-file ng impeachment complaint kung bakit sa end pa ng session nila ginawa? Wala naman, para sa akin lamang. Kasi di ba May 2 pa ang balik ng... Para may pag-uusapan. Para may pag-uusapan. Para hindi mamatay. Habang nasa break sila, hindi ka agad mababasura. Dahil walang Congress, walang session. So mahaba-haba yung pag-uusapan. Pati sa international media na pag-uusapan. Correct. At pagkatapos may mga panawagan pa yung European Union. Ano ba? Well, for George, only some members of the European Parliament. Hindi naman lahat. Hindi lahat. It's not the whole Parliament of Europe. Of course, they will have to vote on it dahil hinihingi ng ilang miyembro. Ayun, maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Bagong pulisiya kaugnay sa contractualization scheme nilagdaan na ng Labor Department. Ipatutupad na department order, nagre-regulate lamang at hindi tuluyang nagpapatigil sa endo system ayon sa mga labor group. Provincial Bus Transport Terminal sa Coastal sa Baclaran, ililipat na sa Pasay ng Metropolitan Manila Development Authority simula sa Abril 4. Pagpapatupad ng congestion pricing sa mga sasakyang dumaraan sa EDSA, pinag-aaralan na rin ng MMDA. Resolusyon sa mga kontrobersyal na kasong kinasasangkutan ng mga kawani ng pambansang pulisya, ilalabas na ng PNP Internal Affairs Service sa susunod na linggo. At Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang umalis ng bansa ngayong weekend para sa official visit sa Myanmar at Thailand. Salamat, Attorney G. Magandang umaga muli sa ating mga kasambahay. Araw na po ng Biyernes, March 17, 2017. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Actualization scheme nilagdaan na ng Labor Department, ipatutupad na department order, nagre-regulate lamang at hindi tuluyang nagpapatigil sa endo system ayon sa mga labor group. Provincial Bus Transport Terminal sa Coastal sa Baclaran, ililipat na sa Pasay ng Metropolitan Manila Development Authority simula Abril 4. Pagpapatupad ng congestion pricing sa mga sasakyang dumaraan sa EDSA, pinag-aaralan na rin ng MMDA. Resolusyon sa mga kontrobersyal na kasong kinasasangkutan ng mga kawani ng pambansang pulisya, ilalabas na ng PNP Internal Affairs Service sa susunod na linggo. At Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang umalis ng bansa ngayong weekend para sa official visit sa Myanmar at Thailand. Sa detalye po ng mga balita, naglabas na ng bagong pulisiya ang Department of Labor and Employment kaugnay sa contracting at subcontracting na ipinatutupad sa mga kumpanya. Dismayado naman dito ang mga labor group at sinabing hindi tuluyang pinatitigil ng nasabing department order ang endo system sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Nilagdaan na kahapon ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang Department Order No. 174 kung saan nakapaloob ang mga patakaran sa pagguha ng mga manggagawa at empleyado sa bansa.
Tumagal ng 9 na buwan ang konsultasyon, dialogo at pagpupulong ng Department of Labor and Employment, labor groups at mga employer sa bansa bago magawa ang kautusan. Paglilinaw ng kalihim, base sa Labor Code, wala sa kanyang discretion ang tuluyang pagpigil sa lahat ng uri ng kontraktualisasyon at fixed-term employment sa bansa malibang amyendahan ang batas. Under the law, I can regulate contractual and subcontractual arrangement. But I can also prohibit labor-only contracting. Pero yung mga legitimate contracting and subcontracting, I cannot prohibit. That is for Congress to prohibit. Dismayado naman ang mga grupo ng mga manggagawa dahil hindi nila talagang tuluyang nawakasan ang problema sa kontraktualisasyon. We'll try to seek audience again with the President and tell him, hey, this is not your campaign promise. Hey, this is not your instruction. Why the gall of the present leadership of the Department of Labor contradicting or contravening the instructions made by the President? Tiniyak naman ni Bello na ang mga nakapaloob sa bagong department order ay alinsunod pa rin sa mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng bagong kautusan, mahigpit na ipinagbabawal ang labor-only contracting, contracting out of job or work through an in-house agency, repeated hiring by the contractor o subcontractor of employees under an employment contract of short duration o ang pag-hire sa isang manggagawa sa loob lamang ng ilang buwan o ang endo. Yung sinasabi ng ating Pangulo na ayaw niya ng endo, ayaw niya ng contractualization, what he was referring to is yung illegal and unlawful contractual arrangement. So, still in line with the President's marching orders. Kasabay ng pagpapatupad ng department order, paiigtingin naman ng DOLE ang inspeksyon sa mga kumpanya at mga business establishment upang matiyak na ibinibigay ng mga ito ang nararapat na benepisyo at pribilehiyo sa mga manggagawang Pilipino. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Pinaboran ng mga bus operator at driver ang paglilipat ng Southwest Integrated Provincial Transport Terminal sa Pasay City mula sa Coastal Mall sa Baclaran. Gayunman, may ilang pasahero naman ng bus ang tumututol dito. Ito ang hataw na balita ni Joannan. Inilipat na ng Metropolitan Manila Development Authority sa bagong lokasyon ang Southwest Integrated Provincial Transport Terminal na kasalukuyang nasa Coastal Baclaran, Parañaque City. Simula sa April 4, 2017, sa HK Sun Plaza na ito matatagpuan sa may Macapagal Boulevard at tatagos ng Roas Boulevard, Buendia at EDSA. Sakop nito ang lahat ng mga bus na may biyaheng Cavite at Batangas. Gayon din ang mga city buses na nagsasakay ng mga pasahero sa naturang terminal. Number one, lalapit yung commuters natin doon sa Manila and to EDSA and to Buendia. Number two, makakatipid ng MMDA ng more than 1.5 million dahil lupa po namin ito. Suportado naman ng bus operators at drivers ang hakbang na ito ng MMDA dahil mas magandaan nila ang bagong lokasyon at mapapadali nito ang pagkukommute ng mga pasahero. Matumal ang pasahero dito, nakakaawa po yung mga namumuhunan. Katulad yan, pumipila ho mga 1 oras bago mapuno. Pero yung paglipat po namin doon, pabor ho sa amin yan. Yung dating site, yung Coastal Mall, kung ating tawagin, ay hindi naman po talaga very viable and very passenger friendly yung structure na yon. Subalit may ilang pasahero ang hindi sang-ayon sa paglilipat ng terminal. Malayo po eh. Kaya mas okay na po dito. Ito parang mas malapit ito sa amin kasi dito lang po kami sabay namin pagbaba po namin ng jeep. Tatawid na lang po kami ng overpass. Terminal na po. Mas malapit to. Mas kung lalayo pa, mas mahirap po. Ako si Joannan, humahataw sa balita. Pinag-aaralan na rin ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagpapatupad ng congestion pricing sa mga sasakyang dumadaan sa EDSA. Sa ilalim ng naturang panukala, sisingilin ng MMDA ng traffic congestion fee ang lahat ng pribadong sasakyan na dumaraan sa EDSA habang exempted naman dito ang lahat ng pampublikong mga sasakyan.
Ayon sa MMDA, hango ang sistemang ito sa umiiral na batas trapiko na sa Singapore kung saan nabawasan ng 45% ang problema sa trapiko sa naturang bansa. Ayon kay MMDA General Manager Tomas Sorbos, nakausap na nila na ang Department of Transportation at mga opisyal mula sa Singapore's Ministry of Transportation. Tutulak na si Pangulong Rodrigo Duterte patungong Myanmar at Thailand simula ngayong weekend para sa kanyang official visit. Samantala, inaasahan naman na magkakaroon ng mas matibay na trade at economic relations ang Pilipinas at China sa pagbisita sa bansa ni Chinese Vice Premier. Ito ang hataw na balita ni Joanano. May official visit si Pangulong Rodrigo Duterte sa Myanmar at Thailand mula March 19 hanggang 20. Makikipagpulong ito kina Myanmar President U Tin Kyaw at Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha. The President and Thai Prime Minister General Prayut Chan-o-cha are scheduled to hold a bilateral meeting where they are expected to discuss issues of mutual concern, including political, economic, agriculture, energy, education, and defense cooperation. Mga kasunduan sa usapin ng agrikultura, science and technology, energy, education at economic cooperation ang posibleng pirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Thailand. Subalit wala namang inaasahang pagtitibayang agreement ang bansa sa Myanmar. Kapwa rin bibisitahin ni Pangulong Duterte ang Filipino community sa Myanmar at Thailand. May 1,800 Pilipino sa Myanmar, samantalang 16,000 naman ang nasa Thailand. Samantala, nasa Pilipinas naman ngayon si Chinese Vice Premier Wang Yang para sa 3 araw na pagbisita. Dadalo ito sa ASEAN-China Year of Tourism at Business Forum sa Manila, habang sa Davao City naman ito magka-courtesy call kay Pangulong Duterte at makikipagpulong sa mga economic manager. The Vice Premier's visit will build on the momentum of President Duterte's state visit to China in October last year. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Maraming salamat, Rosa Licos. Samantala, naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang 3 pang kaanak ng mga nasawi sa isang police anti-drug operation sa Payatas, Quezon City noong nakaraang taon. Ito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Frustrated murder, multiple murder, robbery, planting of drugs and firearms at administratibo ang isinampang reklamo sa Office of the Ombudsman ng 3 pang kaanak na mga napatay sa isinagawang anti-drug operation ng Quezon City Police sa Payatas noong August 21, 2016. Kabilang sa mga inrereklamo ay sina Senior Inspector Emil Garcia, PO3 Alan Formilieza, PO1 James Agaraw at PO1 Melchor Navisaga. Kasama rin dito ay ang mga informant na sina Lea Barcelona, Mary Joy Ralo, Lori Barcelona at Richard Andan alias Manok. Ito rin ang mga pulis at mga personalidad na inireklamo ni Efren Murillo na siyang nag-iisang survivor sa naturang insidente. Ayon sa abogado ng mga kaanak, nakaranas ng pananakot ang ilan sa mga ito matapos umanong may magtapon ng bangkay malapit sa kanilang bahay. Sa mga may gawa no, na gusto silang takutin, ingat-ingat din sila dahil patong-patong na naman na kaso ang ating isasampa laban sa kanila kung hindi sila magtigil sa pananakot sa ating mga kliyente. Paano masabi mo ng laban nakapusas? Magsabi sila ng totoo, ayusin nila, hindi sila manmatay. Hindi po ako against sa mga drug on wars na sinasabi nyo. Gusto ko ngang mapatigil yung mga pagsugpuin yung mga droga, pero dapat sa tamang proseso. Na humihingi na nga sa kanila na huwag silang patayin, kulungin na lang. Bakit niratrapa nila ng pagpatay? Una nang hiniling ng pamunuan ng pambansang pulisya sa publiko na isuplong sa kanila ang mga pulis na umano'y nang aabuso sa kanilang kapangyarihan upang agad maaksyonan. Mula dito sa Office of the Ombudsman, Mon Hocson, humahataw sa balita. Posibleng hindi matuloy ang pagbisita sa Pilipinas ng United Nations Rapporteur on Extrajudicial Killings Agnes Callamard.
Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Assistant Secretary Charles Jose, ito ay kung hindi nito masusunod ang mga kondisyong inilatag ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa planong pag-iimbestiga ng UN Rapporteur sa mga kaso ng umano'y extrajudicial killing sa bansa. Narito ang pahayag ni DFA spokesperson ASEC Charles Jose. Well, I think the conditions set by the President are still standing, no? Until and unless she agrees to these conditions, I don't think the visit will push through. I think discussions are ongoing in Geneva, no? And I think we reiterate the conditions set by the Philippine government. So we won't be... Matatanda ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon na nais nitong makaharap sa public debate ang UN Special Rapporteur at makapagtanong dito kaugnay ng naging investigasyon nito. Ngunit hindi pumayag si Calamard dahil labag umano ito sa kanyang Code of Conduct and Procedures bilang isang Special Envoy. Uumpisahan na rin ng Philippine National Police Counterintelligence Task Force ang operasyon sa Luzon. Binuo ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang CITF noong Pebrero upang magbantay at humuli sa mga tiwaling pulis. Ito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Binubuo na ng Counterintelligence Task Force o CITF ang kanilang subgroup sa Luzon. Ito'y matapos na makumpleto ang kailangang 100 mga tauhan dito sa National Headquarters na siyang nagsasagawa ng assessment at operasyon laban sa mga tiwaling pulis sa National Capital Region. Ayon kay CITF spokesperson Police Chief Inspector Jewel Nicanor, magiging malaking tulong sa isinasagawa nilang operasyon ang pagkakaroon ng subgroup sa mga rehiyon upang matutukan laban sa mga tiwaling pulis sa mga lalawigan. Filled up na po yung personnel natin together with the staff personnel. So yung bubuuin pa po natin is yung Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa ngayon, aniya, ay sa mga regional directors nila ipinapasa ang mga reklamo at sumbong na natatanggap nila laban sa mga pulis na nakatalaga sa mga lalawigan. Subalit kung mabubuo aniya ang subgroup sa Luzon, Visayas at Mindanao ay may tututok na sa mga reklamo. Kung 100 tauhan ang bumubuo sa CITF dito sa National Headquarters, 9 na po naman ang kakailanganin nila para sa Luzon, 6 na po sa Visayas at 4 na po sa Mindanao. Meron po tayong investigators, meron tayong intel officers, intel operatives. We also have the tactical team which is composed of the staff personnel po. Then meron din po tayong mga legal officers po to support every operation to give legal advice. Ang Luzon subgroup ay inaasahang makukumpleto sa buwan ng Mayo at agad nilang uumpisahang buuin ang Visayas pagkatapos nito. Lea Ilagan, humahataw sa balita. Arestado ang 2 notorious drug pushers sa Caloocan matapos salakayin ng Philippine Drug Enforcement Agency ang pinaniniwalaang hideout ng mga ito. Ito ang hataw na balita ni Grace Casing. Sa bisa ng search warrant na inisyu ng QCRTC Branch 106, pinasok at hinalugog ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang pinaghihinalaang hideout ng mga notorious na drug pushers sa Tagaytay Street, Barangay 131, Caloocan City kahapon. Dalawa sa 3 target ang naaresto na kinilalang sina Alvin Reyes alias Bunso at Santi Adriano. Nakatakas naman ang prime target na si Alex Doro alias Alex Zapanta, ngunit naaresto ang kapatid nitong si Alejandro na isa rin umanong drug pusher. Bago isagawa ang operasyon, masusing minanmana ng mga tauhan ng PIDEA ang mga target. Kita sa surveillance video ng PIDEA ang mga suspect habang gumagamit umano ng illegal na droga. Ayon sa PIDEA, ang mga sospek ay miyembro ng Zapata at Adriano Drug Syndicate na notorious sa tri-boundary ng Maynila, Quezon City at Caloocan. Neutralize natin, madidismantle natin itong 2 drug groups na ito. Nag-ooperate dito sa lugar. Pag ikaw kasi nagsusupply sa isang lugar, as far as the barangay is concerned, ikaw yung malaki dito sa lugar na ito. Itinanggi naman ng isa sa mga naaresto ang aligasyon. Tinatanggi mo ba? Opo. Bakit? Hindi naman po kasi totoo. Yan. Paano mo battery? Ba't na yaka? Natutunan po ko yun. Kinuha nila ako yun. Na-recover sa bahay na nakatakas na suspect ang 36 na pakete ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia.
Bukod kina alias Bunso at Santi, 30 mga suspects din ang umano'y mga kasamahan nito ang nahuli ng PIDEA. Ang mga naaresto ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Caloocan City, Grace Casin, humahataw sa balita. Positibo sa methamphetamine hydrochloride o shabu ang katawan ng truck mixer driver na nakasagasa ng isang matanda sa Novaliches, Quezon City noong Sabado, Marso 11. Ito ay batay sa pagsusuring ginawa ng PNP Quezon City Crime Laboratory. Bukod sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, ay magsasampa pa ng ibang kaso ang Lawyers for Commuter Safety and Protection laban sa naturang driver na kinilalang si Isagani Palanya. Sa mga balita sa labas ng bansa, makibalita tayo kay Annie Mancilla live mula sa Singapore. Annie, go ahead. Thank you, Angela. And for the news abroad, in Honduras, under a heavy security escort, members of the military, police, and soldiers worked together to move hundreds of suspected members from the notorious Salvatrucha, MS-13, and Barrio 18 prison of El Pozo in San Pedro Sula. The transfer was due to reports that execution and extortion orders were being sent out from behind bars in their previous jail. There are 30 prisons in Honduras which house some 17,000 inmates, more than double the country's jail capacity, according to official reports. The United Nations lists Honduras as one of the world's most notorious nations, murderous nations. Art-like installations at the iLight Festival in Marina Bay, Singapore brings a promising festival this year. Queenie Balion has the news. Now in its 5th edition, the annual Art Light Festival iLight Marina Bay is officially running the event until March 26 with a theme focus in bringing the people back to nature through engaging works of art created by artists from 9 countries including Singapore. We have partnered with 3 overseas light festival as well, and this is the Amsterdam Light Festival. We have the Bella Skyway Festival in Poland, as well as the Canal Convergence Festival in Arizona, US. Led by Urban Redevelopment Authority of Singapore, the festival showcases 3 theme hubs to best promote the stand of Marina Bay as a sustainable zone. This is GastroBeat, an experience of dining, good food, music, as well as another carnival. According to Chen, this event has become an annual tourist attraction in Singapore that brings people down to the bayside from different places to appreciate nature as well as arts while contributing to meaningful causes. This has more of a wow feeling, do you know what I mean? And with us in the canals, it's smaller. It's also more, you can sail by with a boat. It is quite different, but this is very nice, very nice. Of course, the setting is beautiful. To further encourage everyone for a sustainable Singapore movement, iLight Marina Bay will switch off its art light installations together with the rest of Singapore to join the 1-hour Lights Out event of Earth Hour on March 25. Queenie Balion, UNTV News and Rescue, Singapore. Meanwhile, in Malaysia, the Interpol has issued a red notice, the closest instrument to an international arrest warrant on 4 North Korean suspects wanted in connection with the murder of Kim Jong-nam, the strange half-brother of North Korean leader Kim Jong-un. The Malaysian police chief said on Thursday that they requested Interpol's help last month. They have identified 7 North Korean wanted in connection with the murder, including 4 who are believed to have made their way back to Pyongyang. The murder has resulted in a diplomatic meltdown between 2 countries with strong ties. North Korea has questioned the Malaysian investigation into the murder and refused to acknowledge that the man murdered is Kim Jong-nam. And those are the news here in Singapore. Back to you, Angela. Thank you, Annie. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Executive order para sa nationwide smoking ban. Posibleng lagdaan na ni Pangulong Duterte anumang araw mula ngayon ayon sa Department of Health.
Treasure hunt sa Yamashita Gold Bars isasagawa ng isang grupo sa Baguio City. Pinakamagandang palarong pambansa sa kasaysayan ng Department of Education, inaasahang maisasagawa ngayong taon. At mas mainit na sagupaan ng Malacanang Kamao at PNP responders sa Game 3 ng UNTV Cup Season 5 matutunghayan na sa susunod na linggo. Araw na po ng Biyernes, March 17, 2017. Sabayan pa rin po tayong napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. At live din po tayo ngayon sa atin pong Facebook account at sa untvweb.com via live streaming. Pati na rin po sa atin pong mobile UNTV mobile application. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Executive order para sa nationwide smoking ban. Posibleng lagdaanan ni Pangulong Duterte anumang araw mula ngayon ayon sa Department of Health. Treasure hunt sa Yamashita Gold Bars isasagawa ng isang grupo sa Baguio City. Pinakamagandang palarong pambansa sa kasaysayan ng Department of Education, inaasahang may sasagawa ngayong taon. At mas mainit na sagupaan ng Malacanang Kamao at PNP responders sa Game 3 ng UNTV Cup Season 5 matutunghayan na sa susunod na linggo. Sa detalye po ng ating mga balita, posibleng lagdaanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa nationwide smoking ban anumang araw mula ngayon. Positibo naman ang Department of Health na agad nila itong maipatutupad dahil handa na ang implementing rules and regulations para rito. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Handa na ang Department of Health sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban na inaasahang lalagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte anumang araw. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Obial, mayroon nang nabuong implementing rules and regulations kaya agad itong ipai-implement. We're positive that it will come out anytime soon, within the week. After 15 days of publication of the IRR, it will be implemented. Ilang probisyon na rin aniya ang ginawa ng legal team sa EO upang matiyak na aakma ito sa Republic Act 9211 o ang Tobacco Regulations Act ng Pilipinas. The executive order has been given to the President on March 7. We had a cabinet meeting on March 6. I tried to follow up last Monday and it's still with the Office of the President and undergoing final revisions. Ayon sa Department of Health, ang ordinansang ito ay pagprotekta sa kalusugan ng mga non-smokers sa Pilipinas at iparating ang mensahe sa mga naninigarilyo na maging sila ay biktima dahil sa mga sakit na maaaring idulot ng sigarilyo kapag hindi tuluyang itinigil ang paggamit nito. Matatandaang ang mandato ng Pangulo ay alinsunod din sa EO sa ipinatupad na ordinansa sa Davao City noong siya ay alkalde pa lamang na 100% smoke-free environment sa mga pampublikong lugar. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Mula po sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robuza ang mga balita sa Luzon. Naimbag nga bigat, Bradley. When naimbag nga bigat, June, dagitoy ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Aprobadon iti Baguio City Council ti maysa a grupo tapno ag treasure hunt sa syudad ti Baguio City. Inikan ti lokal nga gobyerno ti exemption sa Environment Code nga pinagbawal ti treasure hunting daytoy grupo ni Eliseo Cabusaw tapno birokon di Yamashita Treasure. Mabalin nga agkali ditoy a grupo ni Cabusaw aging gana sa nga 10 sentimetro ti dakkel sa inam nga key areas nga asidag sa Baguio Convention Center. Naikanlaang ti inam nga pulo nga aldaw tapno maaramid daytoy exploration ken dapat nga may subli sa dati nga nagyanan na dagitoy pinagkalyan malpas iti treasure hunt. Ti Yamashita Treasure nga kanayon nga may baga nga istorya laang ket dagitoy balitok nga inkali kano sa na dumado mga paset dito'y pagilyan ni Japanese General Tomoyuki Yamashita kan dagitoy Imperial Japanese Army idinasakop ti Hapon daytoy Pilipinas.
Nagurnong dagiti transport groups ken ahensya ti gobyerno tapno masolusyonan daytoy dumagdagsen nga ayos iti trapiko sa Baguio City. Daytoy ti detalye. 5 grupo ti transportasyon iti dumalo sa na aramat nga Traffic and Transportation Summit sa Baguio Convention Center. Kadua ditoy dagiti grupo ti Public Utility Jeepney, taxi, bus ken SUV. Kadua mo't lang sa umatindar ket dagiti Traffic and Transportation Management Council, Philippine National Police ken Department of Public Works and Highways. Sigon kini Teodorico Tan, consultant iti Baguio Transportation and Traffic Management Council wenno TTMC. Kasapulan nga masolusyonan daytoy problema ti trapiko gapo ta umad ado iti lugan nga agbabiyahe inaldaw ditoy syudad lalo iti daytoy summer. Imagine nyo, ilan lang sila. 2 ship pa yon. So kulang na kulang, may nagtatanggal pa ng plaka. So that is why I'm recommending talaga yung traffic office to augment talaga yung traffic enforcement side. And to begin with, ang talagang under the local government code, ang city government o LGUs ang supposed to be mag-manage ng traffic sa kanilang area of jurisdiction. Unfortunately, ang Baguio, isang syudad, highly urbanized city, but up to now, wala pa tayong traffic office. Sigon iti TTMC, patapataan nga dumanon iti 25,000 aging gana 30,000 iti agbabiyahe sa Major Roads iti City of Pines Inaldaw. May sangawayat iti panagipatakdar iti multi-level nga parking sa tourist spots Pagwadan ket Burnham Park, Mines View, Wright Park ken Botanical Garden. Plano pa iti panagikabil iti kanayunan nga parking areas sa Esquilaan, loading and unloading bay, dagiti jeepneys ken taxi. Wayat pay nga makabilan iti maysa nga lane sa Nagilian Road, upatmat nga lane para iti Marcos Highway. Sigon mat kini Police Senior Superintendent Ramil Saculyes, Police Director iti Baguio, kurang kano iti 96 nga PNP personnel ti agbanbantay ti traffic situation sa syudad. These are the deployment of rush hour. We term it a rush hour before because as we all know, lahat po ng complaint is during umaga. Pagpasok po ng mga eskwela, pagpasok po ng mga empleyado, I receive around 30 to 40 complaint every day about traffic. So we developed the rush hour deployment in the city of Baguio. So as you can see, we identified the place, we identified the time. So dagitoy da amin apo. Then data ti requirement ko every day. No kitaon data 96 nga katao nga ilatlatag ko ti nagsapa. Pangalaala ngay every day. Manipod dito'y Baguio City. Siak ni Bradley Robuza. Humathataw ti damdamag. Dagita ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Manipod ditoy Baguio City. Agsublikin yam, Jun. Agyawanak Bradley Robuza live mula sa Baguio City. Wala naman sa Davao City, makibalita tayo kay Victor Cosare. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag Jun, maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang mga balita gikan diriya sa Davao City ug sa uban pang bahin sa Mindanao. Magpatigayon og 15 dias nga dry run ang lokal nga panggamhanan sa Zamboanga sa bago nga traffic rerouting scheme nga kung malampuson ipatuma na kini sa Dakbayan. Ani ang report ni Dante Amento. Ay prinsipyo yan na Lunes el dry run del gobierno lokal del Ciudad de Zamboanga para na nuevo traffic rerouting scheme que ay implementa na ciudad que objeto para minorar el bulto del tráfico. Na nuevo sistema ay implementa el one-way street policy na 18 Mayor Camino. Ay implementa este prinsipyo a las 7 del aga hasta a las 8 del noche cada día. Fuera lang si holiday. Ay tarda el dry run dentro de 15 días. Hindi pa ay kuhay con el mga violador na nuevo traffic scheme pero ay dali kanila abiso. Per EO, there will be a 15-day dry run period. Once concurred by SP, the timeline is we bring out the signages on Wednesday, info drive through PIO. Ay encabeza el Zamboanga City Police Office el implementación del rerouting scheme junto con el mga personajes del Highway Patrol Group. Con este ay ayuda también el mga oficiales de barangay como el mga barangay tanod. The Police Station 11 is
ready to handle the new traffic scheme. Based on the initial assessment, we will be deploying 26 personnel to major intersection. Estaba na siyudad de Zamboanga, iyo si Dante Amento, humahataw sa balita. Isip kabahin sa Fire Prevention Month, giduaw sa mga bumbero ang pipila ka mga tunghaan sa Davao City aron itudlo sa mga magtutungha ang mga pamaagi para malikayan ang sunog. Aniya ang report. Gibisita sa mga bumbero ang mga magtutungha sa Grade 2, Grade 3 sa Manuel Rojas Elementary School sa Davao City, isip kabahin sa ilang Fire Safety Awareness Campaign nga berong bumbero. Gitudluan ang mga bata sa mga pamaagi aron malikayan ang sunog sama sa dili pagdula og kandila. Ang purpose natin is to inculcate in the minds of our young children, the importance of having this fire safety consciousness at their age. Gitudlo usab kanila ang husto nga housekeeping sama sa pagtangtang sa saksakanan kung wala gigamit ang mga appliances, pati usab ang mga butang sa kusina, kwarto o sa garahe nga kinahanglang ampingan o likayan aron malikayan ang sunog. Nakakaton usab ang mga magtutudlo sa lecture sa BFP. Kaning ginabuhat karon sa ato ang Fire Bureau nga makipagtap sila sa DepEd regarding sa maghatag og update information regarding fire prevention, maayo gyud kayo kini. Samtang sumala pa sa Davao Central Fire Station, sukad niadtong bulan sa Enero, 68 nakasunog ang nahitabo sa dakbayan, diin ang nag-unang hinungdan kay ang problema sa linya sa kuryente. Tambag usab sa BFP sa katawhan. Pahimangno nako sa mga tigpaminaw ma'am aning programahan na kanunay gyud ta mag-amping. Always practice fire safety consciousness inside your home. Of course, practice common sense, and of course, practice the obedience to the law. Gikan diriya sa Davao City, ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. Gipakita sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Davao ang kaagi o ang mga bahandi sa kinaiyahan sa syudad, pinaagi sa Parada Davaoenyo, subay sa pagsaulog sa 80th araw ng Davao. Ani ang report ni Janice Inhente. Nahimong masadya ang pagsaulog sa Parada Davaoenyo nga gihimo kagahapon sa Rizal Park, Davao City, kadungan sa pagselebrar sa ika-80th araw ng Davao. Libuhan ka mga Davaoenyo ang miapil ug nagpakita og suporta sa pagselebrar. Miabot sa sobra 300 ka mga grupo gikan sa nagkalain-laing departamento sa lokal na kagamhanan, mga eskwelahan, establishmento ug mga pribado nga sektor sa syudad ang miapil sa parada. Labing gilauman sab sa mga nananaw ang 8 ka mga maanyag nga floats nga nagpakita og imahe sa kasaysayan sa Davao ug mga hiyas og gipanghambog sama sa durian, agila, waling-waling ug uban pang mga likas na yaman sa syudad. Oh, that's true. No? That's one of the additional parang value added natin sa parade, araw ng parada for this for 2017. Actually, when it was brought up, when the idea was brought up with the mayor, she really wanted it because 80 years is a milestone for the city of Davao. So it's only fitting that maging aware din yung mga Davaoenyos kung ano yung history behind it. Kauban sab sa parada ang nagkalain-laing tribo o gipakita ang nagkalain-laing tradisyonal na mga sanina. Ingon usab, gipakita sa security forces sa syudad ang ilahang mga ginagamit sa pagdepensa o pagprotekta sa seguridad. Agaw pansinsab ang duha ka FA-50 fighter jets sa Philippine Air Force nga nagabalik-balik sa panganod sa syudad aron ipakita ang pagsuporta niini sa selebrasyon. I find it great. It's wonderful. The people and the music and the drums and the dogs and it's great. I've been to Kadayawan here a couple of times over the years, but this is the first time at this time of year. I love it. I love it. It's really long. Mula sa Davao City, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. O gana ang mga balita gikan sa Mindanao Region. Balik diya sa kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cosare, live mula sa Davao City. At para naman sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. May buntag, Deb. Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Gibutya
Gibutiyag ni Police Regional Office 7 Director Police Noli Talino nga nangarmas na sab ang mga pusher sa Central Visayas subay sa pagpatuman sa Upland Double Barrel Reload. Kini ang report ni Gladys Tuwabi. Sa pagpatuman sa Upland Double Barrel Reloaded, nagsugod na sab ang mga drug suspect sa probinsya nga armasan ang ilahang mga kaugalingon. Matud kang Police Regional Office 7 Director Noli Talino nga giingong namalit na sab ang mga drug pusher ug mga pusil aron protektahan ang ilahang negosyo labaw na nga magpagawas kini og dagkong kantidad sa droga. Pahimangno ni Talino sa mga kauban niyang pulis nga magdoble sa pag-amping sa ilahang operasyon. Samtang gikonsiderar usab sa Cebu Provincial Police nga pangayoon ang tabang sa self-confessed drug lord Franz Sabalones aron mutahan ang uban pang drug lord sa Central Visayas. Mahinumdumang gibutyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang Cebu City ang adunay pinakataas nga drug rate sa nasud. Matud kang Cebu Provincial Police Office Director Police Senior Superintendent Eric Noble, pinaagi ni ini ilang mapamatud-an kung tinuod nga ni hunong nasi sa Sabalones sa iyang mga sayop nga kalihukan. Kasi kung nagbago, baka pwede ko siyang imbitahin na kumbinsihin pa yung mga ibang drug lord. Baka effective yun yung kanyang nangyari sa buhay niya. Di ba? So nang sa ganun, hindi na tayo maghanapan, di ba? Nang nagtatago. Andam sab ang mga pulis nga bantayan ang mataglihok ni Sabalones. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Gi-turnover na sa 55 kapamilya ang mga pabalay nga gitagana sa Development Program o UNDP sa mga biktima sa Bagyong Yolanda sa Tacloban City. Ani ang report ni Jeneline Gaki. Makalabay lahing sobra tulo ka tuig, nakabalhin na ha permanent shelter ang 55 nga pamilya nga benepisyaryo ha pabalayhan United Nations Development Program o UNDP ha Barangay Kabalawan, Tacloban City. Mas haluag kinggutiay ang permanent housing hini kumpara ha iba nga pabalay kay nagkakantidad. Ang kada usa ka unit sin 350,000 ngan may sukol nga 35 square meters nga pwede butangan hinduwa nga kwarto ha sakubo. Nagpasalamat si Deputy Country Director Enrico Gaviglea ha mga beneficiaries kay Team nga naghulat ang mga inihabang houses ug sa permanente nga makabalhin haira permanente nga urukyan. Thank you very much for it. We hand over this to you. I think you're ready to cover some time back as well. So please keep going, and this is sustainable, so it means that it has to remain in the way we actually leave it back. So enjoy your new housing. Dugang pa ni Gaviglea, may kalugaringon na nga wiring sin kuryente ngan tubig ang mga balay. Samtang nagpapadayon pagihapon ang proyektohan DPWH ang mga karsada ngan community centers sa resettlement area. Labotin pabalay, gintagan gihapon ang kada pamilyahin pa negosyo para makapagtikang otro ang mga ini. An amon livelihood, gintagan kami gihapon ang UNDP, ang tanan nga 55 beneficiaries. May ada kami fish binding 20,000 onward, tapos ang buy and sell amo adtuin may ada umabutin 11,000, may 10,000. Dako liwatan pagpasalamat ang mga pamilya habulig nga iginhatag haira. Malipayon ako nga nanganhiya ko amo nga. Kay dako talaga pinagkaiba hiton talaga imo na good. Mula sa Tacloban City, ako si Jeneline Gakit, humahataw sa balita. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa hiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo June. Daghang salamat, Deb Riveral. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa kay Amiel Pascual live mula sa Taiwan. Amiel, go ahead. Yes, Angela, thank you. The European Central Bank introduced a new 50 euro bill on Thursday, which the German Central Bank presented at its headquarters in Frankfurt. According to a director of the German Bundesbank, the number 50 on the new Europa Series euro notes
features a distinguishable shimmer which varies from emerald green to deep blue. A written statement ECB said the banknotes from both series are legal tender in the 19 countries of the Euro area, referring to the original and the Europa series bills. In Japan, Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga stood in defense of Japanese Prime Minister Shinzo Abe on Thursday, saying Abe did not donate money to the operator of a nationalist school. The school's principal, who said last week he was resigning, told a group of parliamentarians earlier in the day that money donated by Abe was included in funds for an elementary school he had planned to open next month. For his part, Abe denied that either he or Aki intervened in a Merkeland deal by the operator of the school or in the process of getting accreditation by local authorities. Meanwhile, in China, a once-in-3-decade snowstorm has brought about 1 meter thick of snowfall to the Kyzylgo Kyrgyz Autonomous Prefecture in northwest China's Xinjiang-Uyghur Autonomous Region earlier this week. Over 60,000 heads of sheep and horses are threatened by acute fodder shortage, while 425 heads of animals were already dead due to various reasons, including snow-collapsed sheep pens. In response to this rare climatic abnormality, local authorities have mobilized heavy-duty machineries to clear the snow to reconnect traffic. The first shipment of 775 tons of fodder has already reached snow-affected pastures. In other news, tourists likely to enjoy the relaxing view of cherry blossom in U.S. Capitol as they may bloom early this year. James Buntuyan has the report. The picturesque cherry blossoms in Washington, D.C. may bloom earlier this year due to unprecedented local weather conditions, which may disappoint prospective visitors to this annual affair. Each year, organizers put together a festival in March to mark the expected peak of the blossoms. The tourism boom from the event provides a major source of revenue for the U.S. Capitol. However, due to unreasonably warmer temperatures in February, the date this year was moved up to this week. Many would-be spectators arranged to come by car, train, and plane, but got snowed out. We have never had a year where we have been so far along in the bloom process when all of a sudden we've had a significant snowfall and of greater concern, some really bitter cold temperatures. The city's annual Cherry Blossoms Festival coincides with the start of spring. The vendors were all ready to make hamburgers, but there's nobody to serve them to. You don't get to see it anywhere else in the States, I think, but now, I mean, all we have out here is, like, we can look at tree branches, and that's probably it. Pretty disappointed because of the weather. Yeah, like you can see it, they're all falling down now. It's still unclear if Washington's famous buds will fully blossom or bust. You can see there's brown on the white petals. That's from the cold temperatures we had over the weekend, and that's indication that the blossoms have been damaged and ultimately are probably going to die earlier than they would. James Buntuyan, UNTV News and Rescue, Washington, D.C. And those are the latest from around the globe. Back to you, Angela. Thank you, Amiel Pascual, live from Taiwan. At para po sa ating UNTV Cup update, matutunghayan na sa Martes ang mas mainit na sagupaan ng Malacanang Kamao at PNP responders para sa kampyonato ng UNTV Cup Season 5. Ito ang hatol na balita ni Mirasol Abugadil. Dumagundong ang buong Pasig Sports Arena nang unang magsagupaan para sa Best of 3 series ng UNTV Cup Season 5 Finals ang 3-time runner-up PNP Responders at ang Season 3 runner-up Malacanang Kamao, kung saan tinalo ng Malacanang ang PNP sa score na 82-81. Mas lalong naging intense ang hiyawan ng fans ng magkabilang koponan sa makapigil hiningang Game 2 noong Martes sa Smart Araneta Coliseum, kung saan ang responders naman ang nagwagi sa score na 67-61. Kaya naman sa darating na Martes, excited na ang supporters ng PNP Responders at Malacanang Kamao. Ito na ang ikalawang beses na tatangkain ng Malacanang team na makuha ang kampyonato sa natatanging liga ng mga public servant. Kaya
ngayon nila, yung natalo na nila una. Panalo yan, next. Sa last game nila, champion yan. Sa lahat po ng nanonood ng UNTV, please support Malacanang Kamao. Makikita nyo po talaga yung teamwork, yung pagkakaisa nila na manalo dahil gusto nilang may matulungan. Para sa mga batang may cancer. Let's go Kamao! On Game 3, kita-kita tayo dito, March 21, 7 p.m. Wear red for Malacanang Kamao. Kumpiyansa naman ang mga supporter ng team ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na sa ika-4 na pagsalang sa hardcourt ng UNTV Cup ay makukuha na nila ang championship title. Galingan pa nila, tapos lakasan pa nila yung depensa para mapanalo nila, lalo maging championship! Sabi ko na kanina, yung defense na nagpanalo, sabi ko na yung defense. At napakaganda ng game na to. Abangan natin yung game 3. Sigurado, mag-champion na ang PNP. Makikita nila yung intensity ng paglalaro ng mga miyembro ng PNP Responder and yung fast pacing na ginawa kanina. Labis naman ang pasasalamat ng iba't ibang personalidad na nanood ng UNTV Cup Finals at nagpahayag ng paghanga sa konsepto ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Kuya Daniel, matagal nang sumusuporta yan sa PNP at sa lahat po na organisasyon ng ating government agency. At ito po ay napakagandang isa pong venue para magsama-sama po ang lahat. Congratulations UNTV for hosting this kind of event and sana tuloy-tuloy ito, no? And maganda yung ganitong projects nyo. Thank you for such a very organized league. We hope and pray for the success of the league and of course service to our people. Sa susunod na linggo, March 21 ang nakatakdang do-or-die game ng UNTV Cup Season 5 Finals ng Malacanang Kamao at PNP Responders sa Smart Araneta Coliseum alas 7 ng gabi. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Tiniyak ng Department of Education na ang ika-6 na palarong pambansa na isasagawa ngayong Abril ay isa sa pinakamagagandang palaro sa kasaysayan nito. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Nilagdaan na kahapon ng mga kinatawan ng Department of Education at lokal na pamahalaan ng Antique ang Memorandum of Agreement para sa 60th Palarong Pambansa ngayong taon. Ayon sa kagawaran, tiyak na ito'y magiging kaabang-abang. Ito po ang isa kung hindi po sa pinakamagandang inaasahan po nating palarong pambansa sa kasaysayan ng kagawaran ng edukasyon. Ang taunang multi-sports event para sa mga student-athlete ay isasagawa sa San Jose, Antique mula April 23 hanggang 29 kung saan may mga ipatutupad na pagbabago. Since 1948, ngayon lamang po tayo magbibigay ng parangal sa isang produkto ng palaro. Isa pa pong bago ay yung demo sports po natin, aero gymnastics at yung dance sports. Yung dating demo sports, magiging regular sports. Yung wushu, wrestling, futsal, and billiards. Magiging bahagi na po ito ng medal tally para malaman kung sino po ang magiging overall champion. Nasa 10 hanggang 12,000 mga atleta ang inaasahang makikiisa sa palaro ngayong taon. Samantala, tiniyak naman ng kagawaran na ginagawa nila ang lahat upang masiguro ang kaligtasan ng mga kalahok sa palaro. Kinausap po natin hindi lamang po yung provincial leadership po ng PNP at ng AFP, kung hindi po yung buong Region 6, ma'am. Mayroon pong sasama halimbawa sa bawat bus na kung saan nandoon yung ating mga manlalaro mula po sa anumang port iyon patungong lalawigan ng Antique. Mula sa Department of Education, Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Biyernes, March 17, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunza. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.